Ngayong gabi ay pupunta si Franco sa mansyon ng kanyang magulang. Mula nang magkasundo ang balita tungkol kay Steven at sa kanyang mga magulang, marami na siyang natanggap na tawag. Pero hindi siya nag-react dahil sira na talaga siya. Ilang araw na ring wala sa trabaho si Franco. Nakatanggap siya ng maraming batikos mula sa maraming partido kabilang ang kanyang sariling pamilya. Halika sa mansyon, pag-uusapan natin itong mabuti. Yan ang mga salitang binitawan ng kanyang ina. Sa totoo lang, tinatamad pa silang makipagkita ni Franco, pero sa gusto o hindi, kailangan pa ring sumama ni Franco. Pumasok kaagad si Franco pagdating. Nakatanggap siya ng maraming welcome as usual. Talagang walang nagbago, nirerespeto pa rin siya, normal pa rin ang pakiramdam ni Franco. Hanggang sa wakas ay may nagpasama sa kanyang hindi masyadong masamang mood. Nasaan si Mom? Tanong niya sa mayordomo. Nasa rooftop po si Madam, young master. Pero, bago pa matapos ang sasabihin ng mayordoma ay pumunta na si Franco sa rooftop para salubungin ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa rooftop, may nakita siyang hindi niya dapat makita hanggang sa mamatay siya. Lola, tingnan mo to. How about my painting? Tanong ni Bettina kay Caroline. Agad naman siyang pinuri ni Caroline na nakaupo nga sa tabi ni Bettina. Wow! Ang ganda-ganda ng painting mo. Napaka-talented mo rin sa larangang ito. Ang galing. Lahat ng apo ko magagaling. Puri niya, though Caroline is not a person who can be happy to praise like that. Bukod dito, sa mga taong dati ay talagang hindi niya nagustuhan. Hindi lihim na kinasusuklaman ni Caroline ang mga anak ni Steven. Nakita ko si Caroline Lantarang papuri kay Bettina na lalong nagpakulo ng puso niya. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay niya. Gayunpaman, hindi lang iyon ang nagpakulo sa emosyon ni Franco, kundi pati na rin ang pakikisalamuhan ng kanyang ama sa iba pang apat na anak ni Steven. Mukha silang close, mukhang tuwang-tuwa ang kanyang ama at ina doon. Hindi doon tumigil, ang pagsubok na kailangang tanggapin ni Franco. Ngunit kailangan din niyang makita ang mga romantikong interaksyon ni Camila at Steven. Napabuntong hininga si Franco. Aalis na sana doon si Franco dahil sawa na siya. Ngunit sinugod ng kanyang ama ang kanyang kinaroroonan. Anak, tawag ng kanyang ama. Agad na huminto ang mga hakbang ni Franco. Nakakuyong pa ang mga kamay niya para pigilan ang emosyon. Si Steven na narinig ang boses ng ama ay agad na napatingin sa pintuan. At natuon agad ang tingin niya sa mga kamay ni Franco. Naging malamig ang tingin ni Steven. Napabalikwa si Steven kay Camila na tumayo sa likuran niya. Malinaw na hindi pa rin mapapatawad ni Steven ang walang pakundangan na ginawa ng kanyang nakababatang kapatid kay Camila noong mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Camila. Sa gusto o hindi, kailangan nilang harapin ang ganitong sitwasyon. Hindi alam kung ang salitang kapayapaan ay malilikha sa pagitan nina Steven at Franco. Umaasa lang ang mga magulang ni Camila at Steven. Hinaplos ni Camila ang kamay ng asawa. Bigyan ng hudyat ang asawa na manatiling kalmado. Sa totoo lang, tahasan na tinanggihan ni Steven ang ideyang ito. Ngunit hiniling ng kanyang mga magulang na subukan siya. So, like it or not, pumayag si Steven. Kinausap muna ng tatay ni Steven ang apat na apo niya at sa kanilapitan si Franco. Anak, dumating ka na sa wakas. Hinihintay ka namin, sabi ni Mr. Richards na napakabait at mapagmahal. Tinapik niya si Franco sa balikat. Hindi pa rin lumingon si Franco, ilang segundo pa ay lumingon na siya. At agad siyang niyakap ng kanyang ama ng mahigpit. Ilang beses niyang tinapik ang likod niya. Labis kaming nag-aalala sa kalagayan mo, anak. Mabuti na lang at pumayag ka rin na magkita, sabi ng ama. Halata sa boses niya ang pag-aalala. Napakasinsero ng mga salitang iyon. Walang ibang motibo, pero may ibang iniisip si Franco na nasasaktan. Naisip niya na sinadya siya ng kanyang ama at ina na paalisan siya sa pamamagitan ng pagharap kay Steven ng ganito. Sa wakas ay humiwalay ang yakap. Napakalamig ng tingin ni Franco sa kanyang ama. Fair na, naghanda na kami ng nanay mo ng hapunan para sa ating lahat. Hindi umimik si Franco, ngunit sinundan pa rin niya ang mga hakbang ng kanyang ama. May nakalaang mahabang mesa. Dito, mayroong iba't ibang mga servants ng mga pagkaing hapunan. Bukas ang mga ilaw. Sobrang romantic dito. Lumapit si Caroline sa anak. Niyakap din niya si Franco. I miss you, Franco, bulong ni Caroline.
To be honest, there's great worry inside of her. Alam niyang nasaktan niya si Franco sa kapayapaan nila ni Steven. Kadalasan, sinasagot ni Franco ang pananabik na salita ng kanyang ina. Pero hanggang sa segundong ito, tikom pa rin ang bibig ni Franco. Napabuntong hininga si Caroline. Nagkatinginan silang mag-asawa, nag-aalinlangan kung itutuloy ang kaganapan ngayong gabi o hindi. Dahil mula kanina ay nagkatitigan ang dalawa nilang anak na may galit. Maupo ka, Franco, pagsilbihan ka ni nanay, sabi niya. Naupo na ang lahat, nakaharap talaga si Franco kay Steven. Ano ang balak mo, nanay? Ama, pagkaraang itikom ang bibig, nagsalita si Franco. Nakatitig lang sa katahimikan ang mga quintuplet. Nagkatitigan silang lahat kasama ang kanilang mga kapatid na babae. Parang telepatiko ang titig nila. Nilapit ni Chloe ang labi niya kay Dahlia, saka bumulong sa kapatid. Ang mga mata ni Uncle Franco ay parang gusto niyang patayin si Daddy. Vice versa, it's pretty awful, but so much fun. Tumango si Dahlia. Tama ka, sumagot siya. Sa tingin mo ba mag-aaway sila? Bulong ni Athena kay Dahlia. 70% ang tiwala ko na lalaban sila, sagot ni Dahlia. Tumango si Athena. Gusto mo bang tumaya? Sabi ni Athena. Ngumisi si Dahlia. Inabot niya ang kamay niya at napangiti rin si Athena. Deal, sabay nilang sabi. Franco, tapusin natin ang lahat dito, sabi ni Caroline. Ngumuso si Franco. Nababaliw na ba kayo? Tanong niya. Napatitig ang mukha niya sa ulam na nasa harapan niya. Isang manipis na ngisi ang nabuo. Isang ngisi na nagpapahayag ng kanyang panunuya. Labis kaming nalulungkot na makita ang aming mga anak na magkalaban ng ganito. This is very concerning, sabi ng ama. Oo, and you know what? Nangyari ang lahat ng ito dahil din sa inyong dalawa. Dahil nabigo kayong mapag-aralan ng mayabang na lalaking iyon. Hanggang sa naging mayabang na siya ngayon. Tingnan mo siya, nakatingin pa rin sa akin na parang naiinis. Sabi ni Franco. Franco, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo, sabi ni Caroline. Ang ginagawa niyo lang dalawa ay ipagtanggol siya. Laging ganyan. Laking gulat ng lahat ng hampasin ni Franco ang mesa. Hanggang sa nabasag ang plato na may ulam. Agad na tumayo si Camila, dinala niya ang kanyang 5 anak. Tara, aalis na tayo dito. Kahit na simula pa lang ito ng kaganapan, alam na ni Camila. Magkakaroon ng isang bagay na mapanganib sa pagitan ni Franco at ng kanyang asawa. Franco, hold your emotions. Nasa harap ka ng maraming bata. They don't deserve to see things like that. Sabi ng kanyang ama. Napatingin siya sa mga apo na nakaalis na sa upuan, saka agad silang inakay ni Camila para makaalis doon. Ngumuso si Franco. Kahit hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang anumang bagay na may kinalaman sa kanya. Sabi ni Franco sabay turo kay Steven. Napakataas ng tono na ginamit niya, na sumasalamin sa kanyang matinding galit. Franco, hindi naman sa ganon. Bakit palagi mong kinukuha ang lahat ng mag-isa? Lagi ka namang ganyan. Tumawa si Franco. Kahit dahil sa inyo kailangan kong mawala si Camila. Lahat ay dahil sa'yo. Lagi mo ako pinagtipisan. Laking gulat ni Caroline at ng kanyang asawa nang makita ang sumasabog na emosyon ni Franco. Akala nila ay hindi ito magiging ganito kalala at maaari pa ring sugpuin. Sa katunayan, ito ay ganap na imposibleng gawin ngayon. Taliwas kay Franco na emosyonal, si Steven ay tila kalmado pa rin. Gusto niyang makita kung hanggang saan ilalabas ni Franco ang kanyang galit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na kailangang iwan si Camila para patunayan na kaya kong hingin ang kamay niya gamit ang sarili kong kayamanan. Kung hindi lang kayo masyadong nakialam sa pag-iibigan ko. Tiyak, ngayon, akin na si Camila. Sigaw ni Franco sabay turo sa kapatid. Calm down, Franco. Don't yell, sabi ni Mr. Richard sabay babala muli. Tumayo si Caroline para lapitan ang anak. Anak, hindi ko alam na all this time sinaktan ka namin ng tatay mo. Hindi namin sinasadya yun. Anong kalokohan? Franco, siya ang nanay mo. Igalang mo siya. Muli, ngumuso si Franco. Respect her, sabi mo. Ibalik mo sa akin ang kaligayahan ko. Tapos irerespeto ko siya, respetuhin mo. Kaya nyo ba? Hindi, di ba? Sinampal ni Caroline si Franco.
Natahimik ang lahat noon. Hinawakan ni Franco na gulat ang pisngi niyang nasample lang. Ito ang unang pagkakataon. You are not my mother anymore. You slut. Dahil sa sakit na naramdaman, sinabi yun ni Franco kay Caroline. Siyempre, ang kanyang mga salita ay pumukaw sa damdamin ni Steven at ng kanyang ama. Agad namang humakbang si Steven, dahan-dahang inalis ang kanyang ina sa harapan ni Franco, saka sinuntok si Franco. Hinawakan ni Caroline ang kanyang dibdib. Sa harap ng kanyang sariling mga mata, nasaksihan niya kung paano nawasak ang kanyang pamilya. Agad namang nilapitan ng asawa si Caroline, sinalo niya ang mulata na katawan. Halos himatayan si Caroline, tumulo lang ang luha niya. My sons, how could it become like this? Mahigpit na pinisil ni Caroline ang braso ng asawa, nagpapadala ng sakit sa puso niya. How dare you? I'm trying to be patient with you. But look at you now, Franco. You're such a disfaith, sabi ni Steven sa mababang tono. Walang hiyawan, ngunit napakalinaw ng kanyang galit at pagkabigo. Ngumisi si Franco, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi niyang napunit. Ginamit talaga ng kapatid niya ang lahat ng lakas niya para salakayin siya. Great, it is really, really great. Sana talaga mahok ka at maging emosyonal ng ganito. I'm sick of seeing you so calm like that. Naisip ko kailangan ko bang gamitin ang asawa mo sa harap mo. Ang pangalawang pag-atake ay mas malupit kaysa sa una. Bawal umatake si Franco kay Steven. Hindi man ito napigilan ay tiyak na mawawala ng malay si Franco. Kaya naman agad na pinakiusapan ni Caroline ang kanyang asawa na paghiwalayin ang kanilang mga anak. Bilasan mo paghiwalayin mo, ayokong masaktan sila, gulat na sabi ni Caroline. Agad silang pinaghiwalay ni Mr. Richards. Hinayla niya si Steven. Steven, nakababatang kapatid mo si Franco. Huwag mo siyang sasaktan ng ganyan. Bagamat nabigla si Caroline at ang kanyang asawa nang marinig na ginahasan ni Franco si Camila. Hindi nila itinanggi ang anak nila na sikat sa antas ng pagiging malambing nito sa mga babae, kung gaano kalaki ang respeto ni Franco sa mga babae. Ngunit ngayon, maaari na siyang gumawa ng isang bagay na kasing malupit at nakakahiya. Hindi nila akalain na magiging bastos ang kanilang anak. Parang hinahabol ang hininga ni Steven. Nag-init ang kanyang puso nang marinig ni Franco ang pagtatangkang panggagahasa na muntik nang gawin ng kanyang kapatid. Gusto niya talagang patayin si Franco ngayon. Mabuti na lang at hinayla siya ng kanyang ama kaya medyo aware si Steven na hindi niya dapat ginawa iyon. Tutal, nakababatang kapatid niya si Franco. May matibay na samahan ng magkapatid sa pagitan nila. Bagamat ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak ang baklod ng kapatiran. Patawarin mo ang kapatid mo, Steven, sabi ng ama habang hinahaplos ang malapad na dibdib ni Steven. Pumikit si Steven. Tumango ang lalaki. Agad siyang lumapit sa kanyang ina. Mom, okay ka lang ba? Tanong ni Steven. Tumango si Caroline. Ngunit ang sumunod na segundo ang nangyari ay si Franco na mabilis na bumangon, tinulak niya ang kanyang ama sa lupa at sa kanya hinayla ang damit ni Steven palayo sa kanyang ina. Napakabilis ng pag-atake kaya hindi nakaiwas si Steven. Sinuntok ni Franco ang pisngi niya. Hindi tumigil doon, tinulak ni Franco ang katawan ng kapatid hanggang sa matamba ito. Si Franco ay nasa itaas ng kanyang kapatid, ginagawa ang parehong bagay kay Steven. Hanggang sa nabugbog ang mukha ni Steven. Dapat pinatay na kita noong nagkaroon ako ng pagkakataon. Sinabi niya, hindi man lang siya nakonsensya sa ginawa niyang iyon. Franco, tumigil ka. Sinubukan ni Caroline na paghiwalayin si Franco, ngunit madaling itinulak ni Franco si Caroline kaya natama ng husto ang katawan ni Caroline sa mesa. Napaungol si Caroline sa sakit. Agad na sinuri ng asawa ang kanyang kalagayan. Tiyak na hindi madaling talunin si Steven. Noong medyo off guard si Franco, sinamantala niya ang pagkakataong lumaban. Madali niyang pinaikot ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito ay hindi na pinabayaan ni Steven ang kaunting distraction. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ni Franco. Bahagya siyang hinayla sa kasamando sa paanan ng mesa saka siya nagpatalo. Ikaw ay isang duwag. Ang mga taon ng iyong pagkawala ay walang anumang positibong pagbabago. Nakukuha mo lang mas malala pa. You even became a bastard, you idiot. Ibinuhos talaga ni Steven ang lahat ng emosyon na lagi niyang itinatago. Namumula ang mukha niya.
Sa totoo lang, may malalim na lungkot at pagkabigo sa loob ni Steven. Ayaw niyang masaktan ang kanyang mukha, kuya, pero sobrang layo na talaga ni Franco. Tell me, what love do you that would make you insult Camila like that? What notions of love have stained your mind, ha? Your love is fake, you fool. How dare you abuse my wife? Walang kapangyarihan si Franco, halos mawalan na siya ng malay. Kung hindi lang bumalik si Camila at sinunggaban si Steven, siguradong mamamatay si Franco sa kamay ni Steven. Dahil sa galit ay nabulag si Steven ngayon. Steven, stop it. Kapatid mo siya. Noong una, hindi nagtagumpay si Camila sa pagpapatigil kay Steven sa kanyang mga pag-atake. Hanggang sa tuluyang tinawag ni Camila sa unang pagkakataon si Steven ng magiliw. Honey, stop it. Kapatid mo siya. Please come to your senses. Magsisisi ka kapag hindi mo pinigilan, ani Camila. Hindi lang iyon, niyakap pa ni Camila ang asawa mula sa likuran. Sinubukan ng mga kamay ni Camila na i-lock ang mga kamay ni Steven para tumigil sa pag-atake. Sa totoo lang, may tulak sana ni Steven ang kamay ni Camila. Pero ayaw niyang masaktan ng babae, kaya umalis si Steven. Lumingon siya, at agad siyang sinalubong ni Camila ng yakap. Ayos lang, nandito na ako, sabi ni Camila. Gaya ng dati, laging nandyan ang babae niya para manalo sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Nagmatigas ang ulo ng mga quintuplet dahil agad silang umakyat ulit sa rooftop para tignan ang nangyari matapos silang yayain ng mami nila na magstay sa isang kwarto. Lahat ay makikita kahit na sumilip lang sila mula sa loob. Tama ang hula ko, siguradong mag-aaway sina Daddy at Tito Franco. Tingnan mo, buti na lang napigilan ni mami si Daddy. Kung hindi, siguradong papatayin si Tito Franco sa lugar ni Daddy. Sabi ni Athena. Tumango si Dahlia bilang pagsang-ayon. Napakalungkot ng mukha niya dahil alam niya kung sino ang nanalo sa laban. Tumingin siya kay Athena nang may nakakaawang tingin. Samantalang si Athena naman ay parang sobrang kontento at masaya. Give it to me, $1,000. Panalo si Daddy. Sabi ko naman sa'yo walang talo si Daddy. Di ba Chloe? Tanong ni Athena sa kanyang kambal. Masiglang tumango si Chloe sa ulo. Tama ka, the best daddy ever. Walang kahit kititing na pagdududa. Siyempre, alam ni Chloe ang kakayahan ng kanyang ama sa martial arts dahil madalas ding tinutulungan ni Steven si Chloe sa pagsasanay. You guys should stop attaching importance to such trivial matters. Look, daddy's hurt. Wala ka bang awa? Gusto kong yakapin si Daddy at linisin ang mga sugat niya, pagsali ni Bettina sa usapan. Agad na natahimik sina Chloe, Dahlia, at Athena sa sinabi ni Bettina. Nakatitig sa kanila ngayon si Bettina. Napayuko silang tatlo, samantala, napahadjijak lang si Riley dahil sa mga cute na ekspresyon na ipinakita ng kanyang kambal na kapatid. Tara, gagamutin kita, sabi ni Camila. Tinutulungan niya siya asawa. Bago ipasok ang kanyang asawa, inaliw ni Camila ang kanyang ina at biyenan. Dad, Mom, ayos ka lang ba? Tanong niya. Parehong tumango si Caroline at ang kanyang asawa. Just go and treat your husband. Iwan mo na lang kami dito, sabi ni Caroline. Tumango si Camila, pagkatapos noon ay agad niyang binitawan ang asawa. Nakatitig pa rin si Steven kay Franco na nakapikit doon. Iminulat ni Franco ang kanyang mga mata at sinulyapan siya ng matalim na tingin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Pero kahit papaano ay masama ang pakiramdam ngayon ni Steven. Bago pa kasi siya akayin ni Camila palayo doon ay nakita niya rin ang ngisi ni Franco. Anong ibig sabihin yan? Si Caroline na nahihilo pa ang ulo ay lumapit kay Franco, pero nagulat siya nang biglang nagmulat ng mata si Franco. Hindi lang iyon, agad ding tumayo si Franco. Itinulak pa niya ng malakas si Caroline kaya napaatras si Caroline. Remember this, I am not your son anymore, sabi niya sa malamig na tono. Franco, anong pinagsasasabi mo? Tanong ng kanyang ama. Napatingin si Franco sa kanyang ama. Isn't that what you wanted? You guys make peace with Steven. Ang goal mo ay maibalik siya sa pagiging president ng kumpanya, right? Ngunguso siya. Present ang ngiti niya, hindi dahil sa masaya siya, kundi para lang itago ang sugat na meron siya ngayon. That is the essence of this meeting. Too bad, the meeting turned out to be more exciting.
And I'll make it even more exciting now. I will gladly relinquish that insignificant post. Remove my name from the family. Like I said, hindi na ako ang anak mo sa madaling salita, hindi na ako bahagi ng Richards pero tandaan mo ang isang bagay. Pinigil ni Franco ang kanyang sinabi. Umiling si Caroline. Umiiyak siya. Hindi ito ang gusto niya. Franco, you misunderstood. Not that. Huwag kang magmadali. Nagiging emotional ka lang. Shut up. Huwag kang duwag. Diretso lang sabihin ang gusto mo. We're not trying to dodge. That's not the point. Gusto lang namin na magkasundo kayo ng kapatid mo. Franco, agad na tinulak ni Mr. Richard si Franco. Sinampal ng lalaki ang pisngi ni Caroline ng napakalakas. Basta tandaan mo, bawat devastation na natanggap mo after my departure, I really want it, ani Franco. Pagkasabi nun ay agad na umalis si Franco. Medyo hindi matatag ang lakad niya. Nahihilo talaga ang ulo niya. Nakaramdam ng sobrang sakit ang ilang bahagi ng katawan niya dahil sa pag-atake kanina ng kapatid. Pero hindi ito pinansin ni Franco. Ang pinaka-inaalala niya ay mabilis na makaalis doon. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanyang balak. Habang papalabas lang siya ng pinto ay may nakita siyang figure ng tao. Isang batang babae na nagtago. Matagal siyang tinitigan ni Franco. Ganon din sa babae. Siya si Riley. Nang lahat ng magkapatid ay tumakbo pabalik sa kwarto dahil ayaw nilang mahuli ng kanilang mommy. Naghahanap ng mapagtataguan si Riley. Narinig pa niya ang usapan ni Franco at ng kanyang lolo't lola. Laking gulat ni Riley sa sinabi ni Franco. Yumuko si Franco. Ano ang iyong pangalan? Tanong niya. Isang bagay na ikinamangha ni Franco sa batang babae na ito ay kung paano siya hindi natatakot na tumingin sa kanya. Kahit nasa panahong ito. Puno ng sariwang dugo ang mukha at ilang bahagi ng katawan ni Franco. Ang mga bahagi ng kanyang mukha ay si Tom. Nakakatakot ang itsura niya, pero tinitigan lang siya ni Riley ng matalim. Walang emosyon, gaya ng pagmumukha ni Steven. Kamukhang kamukha ng kapatid niya. Automatikong napukaw nito ang puot sa kanya. Parang gusto niyang saktan ang batang ito. Pero tiniis niya, dahil ito ay magiging lubhang mapanganib. Ang batang ito ay protektado ng maraming partido. Bukod dito, siya ay nasa tirahan ng pamilya Richards. Riley, sagot ni Riley. Naka-straight face pa rin. Ngumiti si Franco. Hindi matamis na ngiti, kundi isang ngiti. Hinawakan niya ang pisngi ni Riley para damaykit din dito ang dugo. Riley Richards, ang anak ni Steven. Hoy, bata, may gusto ka bang malaman? Tanong niya. Ano? Lalong lumawak ang ngisi ni Franco. Inilapit niya ang mukha niya. Nasa tapat na ng tenga ni Riley ang labi niya, saka siya bumulong doon. Isa-isa, wala na, yun lang. Pagkasabi nun ay tumayo ulit si Franco at umalis. Pinanood ni Riley si Franco na umalis. Ano ang kahulugan ng mga salita? Ngunit pinili ni Riley na huwag masyadong pakialaman. Pumunta siya sa rooftop para tingnan ang kalagayan ng kanyang lola na nasample. Galit na galit si Riley nang makita iyon. Lola, okay ka lang ba? Tanong ni Riley. Agad namang niyakap ni Riley ang kanyang lola. Pero nagulat at nabigla pa ang lola at lolo nang makita ang medyo maraming bahid ng dugo sa pisngi ni Riley. Bakit ang daming bahid ng dugo sa pisngi mo, love? Anong nangyari? Okay ka lang? Nakalimutan ni Riley. Agad niyang ipinaliwanag sa kanyang lolo't lola na ayos lang siya. Ngunit si Caroline at ang kanyang asawa ay nag-aalala pa rin. Nagkatitigan ang dalawa, nagkaroon sila ng masamang pakiramdam. Samantala, nasa sasakyan na ngayon si Franco. May tinatawagan siya. Let's meet, there is something I want to discuss with you. May nag-smirk sa kabilang side ng phone. Of course, Franco, with great pleasure, let's talk. Pinaandar ni Franco ang kanyang sasakyan sa sobrang bilis. Ang sakit na naramdaman niya ay wala talaga. Tanging puot lang ang kumokontrol sa kanya ngayon. Don't blame me. You only bring destruction to me. Then destruction is also what you will get. I will never stop until you guys are completely broken. That is my promise. Ano ito, miss? Tanong niya. Magkasama silang nakatira ngayon. Walang matitirhan si Amara, kaya inalok siya ni Ivana na tumira. Sa kondisyon, dapat sundin ng babae ang lahat ng kanyang kagustuhan. Hindi na napigilan ni Ivana ang pagngisi.
Napakaliwanag ng mukha niya. Tumingin siya kay Amara. Franco, gusto niya tayong makausap, she said. Nang marinig iyon ay napangiti rin si Amara. Parang nagbago ang isip ni Franco. Tumango si Ivana. Of course. Ano pa kaya ang dahilan kung bakit niya tayo pinabalik nung time na yon? Tumango si Amara. This is really a good chance. Mas malalason natin ang utak niya laban sa kapatid niya at kay Camila. Si Ivana naman ang tumango. Tama ka, maghanda na tayo, malapit na siya. Tinitigil ni Camila ang mga sugat ni Steven na mahirap intindihin. Ano sa tingin mo? Biglang tanong ni Steven. Hinawakan niya ang baba ni Camila. Ginagawa ang mukha nitong tuluyang lumingon sa kanya. Katulad pa rin ng kanina, hindi maintindihan ni Steven ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Pilit itong tinatago ni Camila sa kanya. At talagang hindi iyon nagustuhan ni Steven. Say, anong iniisip mo? Tanong niya ulit. Ilang saglit ang katahimikan bago tuluyang nagsalita si Camila. Natatakot ako, sabi niya. Tungkol saan? Lahat, Steven. Every damn thing. Napabuntong hininga si Steven. You mean more about Franco? Isa sa kanila yun. Pero oo, mostly, dahil sa kanya. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kakomplikado. Kasama ko siya. Masyadong lumayo si Franco. Hindi ko alam kung ano pang masamang ipapakita niya. Doon is a lot of misery in front that I'm sure Franco will bring to us. Tsaka alam naman ni Franco kung ano ang kahinaan ko, Steven. Hindi kinakailangang tumugon si Steven ng mga salita. Inakbayan na lang niya si Camila. Basta pareho tayong haharapin. Siguradong magiging maayos ang lahat. Hindi ba? Yan ang lagi mong sinasabi. I will give all my power to protect you. Take care of our family. That is my promise. Kahit if it means sacrificing my life, sabi ni Steven na buong seryoso. Walang sinabi si Camila. Niyakap na lang niya pabalik ang asawa. Pagkatapos ay narinig nilang dalawa ang tunog ng pagbukas ng pinto. Diretso ang tingin nilang dalawa dito. Malamang, mga anak nila iyon. Mommy, Daddy, 4 lang ang anak. Nagtakbuhan silang lahat at niyakap ang daddy at mommy nila. Ngumiti sina Steven at Camila. Huwag mong yakapin ng mahigpit si daddy. Masakit pa rin ang sugat ni daddy, sabi ni Camila na nagbibigay ng babala sa kanyang mga anak. Naiintindihan nilang lahat. Daddy, pwede ko bang halikan ang mga pasa mo sa mukha? Tanong ni Dahlia. Ngumiti si Steven. Hindi siya nagdalawang isip na tumango. Nang makuha ang pagsang-ayon na iyon, mas lumawak ang ngiti ni Dahlia. Nilapit niya ang mukha ng ama at hinalikan ang bawat pasa nito sa mukha. Malambot talaga kaya hindi naramdaman ni Steven ang kahit kititing na sakit. Bulong ni Dahlia sa tenga ni Steven. Get well soon, Daddy. Huwag ka nang masaktan. We are so sad, bulong niya. Pagkatapos, muling nakayakap si Steven ng mainit na yakap. Gumanti naman ng yakap si Steven. Salamat sa iyo, Princess. Ang iba ay nagbibigay kay Steven ng isa pang malumanay na paggamot na nakalulugod kay Steven. Nasaan si Riley? Tanong ni Camila. Iniwan mo siya? Tanong niya ulit. Mukhang naguguluhan din ang mga anak nila. Hindi nila alam na wala si Riley sa kanila. Nasaan si Riley? Nagsimula silang magtaka. Agad na lumitaw ang gulat sa mukha ni Camila. Natatakot siyang mangyari ang mga alalahanin niya. Alagaan mo sila, sabi ni Camila kay Steven. Pagkasabi noon ay agad na lumabas ng kwarto si Camila para hanapin ang kanyang anak. Nakakuyom ang mga kamay ng babae. Agad tumakbo si Camila patungo sa rooftop. Riley, sa kasamaang palad, wala ng tao. Bumaba si Camila habang tumatakbo ulit. Lady Camila, ano po iyon? Tanong ng isang maid na dumaan sa kanya. Nakita mo na ba ang anak ko? Riley, o nakita mo kung nasaan si Franco? Umalis na siya, kasama ba niya ang isa sa mga anak ko? Lady, calm down. Nakita ko ang isa sa mga anak mo kasama si Madam. Agad namang nakahinga ng maluwag si Camila. Salamat, nasaan sila ngayon? Sa tingin ko nasa kwarto sila ni Mr. at Mrs. Nang hindi na nagtanong pa, dumiretso doon si Camila. Kumatok sa pinto ng kanyang biyenan. Hindi nagtagal, binuksan ng kanyang biyenan ang pinto. Dad, kasama mo ba si Riley? Tanong niya. Tumango ang kanyang biyenan. Oo, sinabi ni Riley na gusto niyang makasama si Caroline. Si Caroline ay lubos na nabigla sa nangyari ngayong gabi, aniya.
Pwede ko bang makita si Riley saglit? May gusto akong sabihin sa kanya. Yes, please come in. Mas binuksan ni Mr. Richards ang pinto ng kanyang kwarto at pinapasok si Camila. Pumasok si Camila, at doon niya nakita si Riley na nakahiga sa tabi ni Caroline. Mukhang napakasaya nilang nag-uusap. Riley, tawag ni Camila. Napatingin si Riley sa mami niya. Bumangon siya sa kama at tumakbo papunta sa kanyang ina. Agad namang niyakap ni Camila si Riley ng mahigpit. Napakabilis pa rin ang tibok ng puso ni Camila. Palaki ng palaki ang masamang pakiramdam na ito. Diyos, ano ang ibig sabihin nito? Hindi talaga ako handa. Mangyaring huwag idamay ang aking mga anak. Nakikiusap talaga ako sayo, huwag lang sila. Riley, pinapaalala mo si Mommy. Takot na takot si Mommy kanina kaya hindi kita mahanap kasama ng iba mo pang kapatid. Mommy, I'm okay. No need to worry, sagot ni Riley. Nang mawala ang kanyang pag-aalala, umalis na si Camila. Ngunit bago iyon, hiniling siya ni G. Richards na magsalita. Paliwanag niya kanina, na bahira ng maraming dugo ang pisngi ni Riley. Ano? Kaninong dugo? Tanong niya. Napailing si Mr. Houghton. I don't know. Sabi ni Riley hindi dugo yun and no need to worry. Pero alam kong dugo yun. And I guessed that it was Franco's blood. I think Franco had crossed paths with Riley. I don't know what sabi ni Franco kay Riley pero halatang nag-aalala ako, sabi ni Mr. Houghton. Ang sarili ni Franco ay nilalamon ng galit. He can do something very reckless for sure, he continued. Camila, dahil napaka-precarious ng sitwasyon, dapat tayong magtulungan para lalo pang madagdagan ang pagbabantay ng mga quintuplet. Halatang magiging madaling target sila ng mga kalaban. Huminga ng malalim si Camila. Yes, Father, syempre,